Yung potential future nito mga kapiksi, you may be dealing with a water sign energy. Dadating din yung time na tatalikod kayo dito sa sitwasyon na to, tatalikod kayo dito sa, pwedeng yung person na to, mga kapiksi. It's either marikindle yung relationship nyo guys, and tatalikuran nyo yung mga trust issues nyo with this person, or pwedeng tumalikod kayo totally from this person, pero parang mas masaya kayo pagka, kumbaga, mas masaya kayo, no regrets, no? Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito ay isang timeless reading para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy guys, mga suggested approach, and yung potential future ng story nyo. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Taurus. Ito guys. So, Taurus guys, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. General lang guys ha, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Kung ano na lang yung resonate na yung maka-resonate kayo, comment down below, okay? So, where you are right now, Taurus, for some of you, nagkakaroon kayo ng conflict, no, sa ibang tao. Pwedeng nagkakaroon kayo ng conflict sa ibang tao, or you are having a conflict with yourself, no? Ibig sabihin, pag may conflict ka sa sarili mo, parang hindi ka mawari kung anong gusto mo. Sometimes gusto mo nito, sometimes gusto mo yan, sometimes gusto mo na yan, ganyan. So, nagkakaroon ka ng conflicting thoughts. Iba yung gusto mong mangyari, pero iba yung gusto mong gawin. Parang ganun. In short, ewan. Ewan ko sa'yo, ambot, okay? Pero for some of you mga kapiksi, pwedeng nagkakaroon din kayo ng conflict sa ibang tao. Pag sinabing conflict, meron kayong mga hindi pagkakasunduan. It doesn't mean na tama sila, mali kayo. It doesn't mean na tama kayo, mali sila. Ang ibig lang sabihin nun is pwede magkaiba kayo ng preference, kaya hindi kayo nagkakasundo, kaya kayo nagkakaroon ng conflict, okay? Pero titingnan natin how this story will unfold, guys. Yung potential and challenges, this is more on challenges. This is more on conflict with another person. Feeling ko, conflict with another person. And dahil may conflict kayo sa kanila, nagkakaroon kayo ng mga emotional pain, heartbroken, no? Yung mga malungkot, nasasaktan, ganyan, hurt, ganyan. So, pwedeng sa ano to guys, relationship na romantic, pwede rin naman na non-romantic mga kapiksi, baka meron kayong tambuhan sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo, kapatid or kamag-anak, whomever guys, pero this is leaving you with a lot of pain, sadness, talaga na medyo masakit sa dibdib nyo guys. What you need to focus on, ito guys, no, parang disappointed pa rin kasi kayo, okay? Ang lala ng pagkadismaya nyo sa buhay. Kumbaga parang feeling ko kasi, the reason kung bakit malalim yung disappointment nyo and yung hurt nyo is because mataas yung expectation nyo. And nung hindi na-meet yung expectation nyo, doon na nagkaroon ng disappointment, ganyan. And nakafocus yung attention nyo sa mga negative na nangyayari or sa mga negative na ugali ng person na yon, hindi nyo na nakikita yung maganda, okay? So, what you need to focus on guys is mag-focus kayo dun sa maganda, dun sa meron pang pwedeng i-save sa relationship. If gusto nyo i-save tong relationship na to, or yung inyong, kung gusto nyo magkaroon ng harmonious ulit na relationship with this person, meron pang natitirang maganda dyan for sure. So, dapat dun kayo mag-focus sa maganda, hindi dun sa negative or hindi dun sa pangit, okay? And in your recent past, guys, ito yung ito yung sumira sa relationship nyo, yung mga duda, yung mga fears, yung mga doubts, mga kapiksi. Kasi for some of you, pwedeng nagduda ka sa kanila or nagduda sila sa inyo. Kaya nagkaroon ng conflict, parang hindi kayo nag-connect, no? Kasi merong duda factor. Malaki talagang yun guys, yung duda, malaking anay yan malaking anay yan sa relasyon. Kahit anong klase ng relasyon mga kapiksi, basta yan ay pinasukan na ng duda, unti-unti na yan guys na pwedeng
masira yung relationship dahil dyan. Okay? And your greatest strength, mga kapiksi, this is an earth sign energy. Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, marunong kayo magpakumbaba. Okay? That's one of your greatest strengths, guys. Kung alam nyo na mali kayo, marunong kayo magpakumbaba. And sometimes, even so, kahit na hindi kayo yung may mali, no? Very humble, marunong kayo magpakumbaba, very understanding, ganyan. So, yung ganong factor, pwede nyo siya magamit right now. Kasi dito sa relationship issue na to, pwede kayong magpakumbaba. It's not dahil sa tama sila or mali kayo, pero because you want to save the relationship, no? It's not because of pride or what. Kasi mas importante sa inyo yung relasyon kesa dun sa pride nyo, kesa dun sa, alam nyo yun, pagmamataas, diba? Sometimes it's not about who is right and who is wrong, diba? Sino yung tama, sino yung mali. Sometimes it's about saving the relationship because you just want to. Gusto nyo i-save eh. Importante sa inyo yung tao eh, diba? So, and in the near future, guys, medyo sasakit pa yung ulo nyo kasi ibig sabihin hindi pa ito mare-resolve ng agad-agad. So, may mga stress pa, sleepless nights, especially kung masyadong ma-pride. Kumbaga, nagpapakumbaba ka na nga. Tapos yung kabilang party naman, masyadong ma-pride, masyadong ma-ego, masyadong entitled, diba? Ginawa mo na ang lahat para i-save yung relationship, pero siya naman yung nagmamatigas. So, sa mga ganong times, wala ka na magagawa kundi magdasal, diba? Magdasal, sabi nga dito, focus on the positive side. Kailangan magkaroon ng acceptance kasi kahit gusto natin, kung ayaw na nung kabilang side, wala na tayong magagawa eh, diba? We can only hope so much, diba? And think positive as much as we want to and focus on the positive side until, you know, mapush out siya sa inyong physical reality, mga kapiksi. Okay, pero in the future, guys, medyo sasakit pa yung ulo nyo dito. So, medyo tiis-tiis pa, guys. Mahabang tiisan pa to. And, eto guys, ito yung pumapasok sa suggested approach. So, parang sinasabi dito na ipahinga mo, no? Yung mga hindi mo kayang kontrolin, especially kung person ito or relationship, hindi mo talaga makokontrol yan. So, ipahinga mo yung sarili mo kasi mananakaut ka talaga. Okay, mananakaut ka. So, tanggapin mo ang iyong pagkatalo. Surrender. And, sabi ko nga, hindi dahil sa talo ka, pero don't waste your energy, diba? Huwag masayangan yung energy mo, hindi pa katapusan ng buhay, especially kung dahil lang sa isang tao, diba? Focus on yourself, guys, no? Diba? We always go back to ourselves. Dapat ganun palagi, guys. Kahit may problema, kahit wala. Kailangan yung sarili mo, magpakatatag ka. Okay? And what you need to know, mga kapiksi, life goes on. Tuloy-tuloy lang yung buhay. Whether may problema ka or wala, whether may problema kayo or wala, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. So, you just have to stand up again. Tayo lang ulit, kapiksi. Pag na-knockdown kayo, di ba? Pag na-knockout kayo ng buhay, wala kayong magagawa. Tayo ulit, guys, no? Iyak lang tayo. Tapos, accept lang natin and then move on. That's life. Okay? Ganun talaga, mga kapisi. Your hopes and fears, guys. This is more on hopes, no? Kasi makakabangon din kayo. Actually, pwedeng marikindle itong relationship na to. Pero parang kailangan nyo ng space. Kailangan nyo ng space apart. Kailangan nyo ng space apart, mga kapiksi. Kasi masyadong maano pa yung tension between you and that person right now. So, kailangan nyo ng space. And the more na magkalayo kayo, the more na magkakalapit kayo. Nagets nyo ba? Sometimes kasi kapag ka masyadong tense, may friction, di ba? Pero pag nagkalayo ng konti, nagkaroon ng space, doon yun marirealize yung true value ng bawat isa. And pwedeng-pwede pang ma-rekindle yung inyong relationship, mga kapiksi. This is a water sign energy. Yung potential future nito, mga kapiksi, you may be dealing with a water sign energy. Dadating din yung time na tatalikod kayo dito sa sitwasyon na to, tatalikod kayo dito sa, pwedeng yung person na to,
mga kapiksi. It's either marikindle yung relationship nyo guys and tatalikuran nyo yung mga trust issues nyo with this person, or pwedeng tumalikod kayo totally from this person, pero parang mas masaya kayo pagka, kumbaga, mas masaya kayo, no regrets, no? Kapag dumating yung time na mag-separate kayo or magkahiwalay kayo, ganyan, no regrets mga kapiksi. Parang hindi kayo magsisisi, parang you feel na mas makakatulong siya, hindi lang para sa inyo, kundi para dun sa other person na rin. So, ito yung parang saying goodbye in a nice way. Hindi yung saying goodbye na malungkot, madrama, umiiyak, pero this is saying goodbye in a very, very nice way. Okay? Alright, so comment down below, Taurus, if feeling nyo guys naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung additional na message sa inyo guys. Shuffle ko muna to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo for July, 500 pesos discount until July 31. So mag-avail na kayo guys, sobrang ganda talaga niyan. And meron tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship mga kapiksi, para mawala yung mga problema nyo sa mga kabit ng jowa nyo guys. Super ganda, 30% discount pa rin until July 31 kasi bago pa lang naman yung course, kaya avail nyo na guys habang mura pa. Super ganda as in. So, Taurus guys, ito yung additional message para sa ito guys, saktong-sakto. We have intimacy, no? So, especially kung ito yung romantic relationship and naka-resonate kayo guys, baka minsan kulang lang sa pagkakaroon ng intimacy sa relationship, diba? Lalo na kung sobrang busy, sometimes kasi busy sa trabaho, busy sa negosyo, so wala nang time para maging intimate, para maging love, ganyan. So, baka kulang lang sa karinyo, guys, no? So, medyo, sa mga adults lang ito, guys, no? So, baka kulang lang ng konti sa lambing, mga kapiksi, no? Subukan nyo maglambing, subukan nyo lambangin yung mga jowa nyo, malay nyo, diba? Baka yun lang pala yung sagot sa problema nyo, guys. Okay? Alright. So, comment down below if feeling nyo guys naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. And if story nyo ba to mga kapiksi, comment down below guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal. Pakinggan nyo guys, super effective. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.